Hello, Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you po. And Merry Christmas po sa inyong lahat. May you have a beautiful Christmas, no? All of you. First message po ninyo, Emperor energy. Yan, this is really beautiful, no? Kasi si Emperor is about organization, this is about stability. Kaya napakagandang ito yung energy na i-embody ninyo towards the end of the year, no? Ilang araw na lang 2026 na. Kasi, kumbaga, sa pagpasok ng taon, 'di ba? Gusto mo established ka, no? Sa pagdating sa pera, 'di ba? Sa inyong finances, sa inyong trabaho, career, business, pwede rin na sa relationships ninyo, sa pamilya ninyo. 'Yun ang mga siguro pagsisikapan ninyo, no, na before the end of the year, masimulan nyo na ang paglay ng solid foundation sa mga areas na yon or other areas of life na gusto mong maging established na, no? Yung ganon, yung ma-concretize mo na kumbaga yung pundasyon ng mga ito, kaya maganda. And for others of you naman, maaaring may promotion dito, baka ang iba sa inyo mapopromote into a leadership role, baka magkakaroon ng siguro pag-change ng inyong role sa trabaho at kayo magiging manager na, supervisor, mga ganon, consultant, no? Ay, yung mga ganon. At saka, pwede rin, ang iba sa inyo rito is going to become a father na. Baka you are going to be a brand new dad or brand new grandpa. Kasi si Emperor, ano din ito, father archetype, no? Kaya po pwedeng ang iba sa inyo dito magiging tatay na or lolo. Si Emperor din is about organization, you know. So baka din ang iba sa inyo dito, 'di ba, kapag kapag bago pumasok ang bagong taon, talagang nagde-declutter tayo ng bahay, naglilinis tayo ng bahay, and we are trying to organize everything inside the house. 'Di ba? Kahit nang pati laman ng mga bag natin, 'di ba? Sa mga babae, talagang nililinis natin yan, mga laman ng wallet natin, nililinis natin yan. So, it's all about organization, no? Ang karamihan siguro sa inyo, yun ang mga binabalak ninyong gagawin towards the end of the year para handa tayo, no? To welcome positive energy, handa tayo na i-welcome, i-embrace yung mga bagong biyayang paparating, no, pagpasok ng bagong taon. Kaya that's really beautiful. So we also have the magician. Magician is number 1. Ibig sabihin dito, may sisimulan kang bagong ganap, no? You are going to start something new in your life. At ang maganda rito, kasi maglalakas ka na ng loob na gawin ito. Kasi dati, meron kang mga idea, meron kang mga plano sa buhay, meron kang mga vision, no? Na nandiyan lang sa isip mo pero hindi ka nag-a-action, 'di ba? Pero ngayon, maaring yan ay a-actionan mo na. Kung ano man yung mga pangarap mo, ano man yung mga goals mo, ano man yung nasa isip mo na gusto mong ma-achieve, you know, maaaring yan ay sisimulan mo na din sa ngayon na mag-take action ka para dyan, no? Kaya good luck din sa'yo. So, what else? We have 5 of Wands. Ayan. So, 5 of Wands could be conflict, no? Maaaring conflict ito sa isip ninyo, no? Baka tawag dito, baka naguguluhan ng iba sa inyo dito, maybe kung anong gusto ng puso mo, hindi nag-agree yung isip mo. Pwedeng ganon, ano? So, pwedeng internal conflict yan. Maybe that is related to the magician energy, no? Baka hindi lang iisa kasi ang gusto mong simulan, gawin. Hindi lang isang plano ang gusto mong simulang gawin, 'di ba? Kaya siguro nalilito ka, alin kaya dito uunahin ko? Alin kaya dito yung ipa-prioritize ko, no? So baka ganon. Or this could be competition.
no? Maaari na merong competition dito, puwedeng sa role 'yan sa trabaho, that could be related to emperor. Baka meron kayong sitwasyon sa opisina, sa trabaho ninyo na baka yung posisyon na maaaring ina-applyan ninyo, hindi lang ikaw yung nag-a-apply, no? Baka meron kang mga kaano diyan, merong rivalry, no, na nagaganap, merong competition na nagaganap, no? So, pupuwedeng gano'n ang ganap diyan. But anyways, no, whatever is yours will be yours. Kung 'yan ay nakalaan talaga para sa'yo, 'yan ay magiging sa'yo, no? Regardless kung gaano man karami ang pupuwede rin na nag-apply sa trabahong 'yan. So, tingnan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo, Taurus. We have freedom, eagle spirit. Ayan, Taurus. This is a time wherein papalayain mo na yung sarili mo from any restriction. So ngayon babawiin mo na yung inyong karapatan over yourself. Maybe you are also going to choose life in your own terms na, or gagawin mo na dito kung ano yung mga gusto mong gawin, no? Kasi baka dito kaya kayo nagpo-procrastinate, or baka kayo hindi ninyo nasisimulan kung ano man yung mga gusto ninyong gawin sa buhay, maybe because you are restricted by someone or you are restricted by something. Pero ngayon, no, magiging malaya ka na. You are going to claim your independence, you're going to claim your freedom, kaya magagawa mo na kung ano yung mga gusto mong gawin. So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. So, we have renewal. Ayan. This is what you really need, no? Before you start taking action, before you start doing anything, i-renew mo muna yung inyong sarili. Okay? Kasi ngayon, lalo-lalo na ikaw ay magiging malaya na. Ibig sabihin, nanggaling ka sa isang sitwasyon na parang secluded, parang restricted, no? Siguro nagkaroon ka ng sitwasyon in the past na, as in, it's kind of stressful na sitwasyon, 'di ba? Na hindi mo magawa yung gusto mong gawin, hindi mo mapuntahan ang gusto mong puntahan, 'di ba? So, it's stressful lang ganon. Kaya, dahil ngayon, papalayain mo na yung sarili mo from that restriction. So, before you embark on a new beginning in your life, renew yourself first para malinis muna, no, yung inyong energetic field, mawala muna yung mga negativity dyan, at relax, no, maging relax ang isip mo at makapag-focus ka sa kung ano ang mga susunod mong gagawin. Kaya you need to renew yourself, you need to take a rest muna, mag-reflect, mag-contemplate, no? At pagplanuhan mong mabuti kung ano yung mga susunod mong gagawin. Alright? Meron din ditong golden frog, no? And that golden frog represents abundance and prosperity. Kaya napakaganda na ngayon na magiging maisasaayos mo na ang buhay mo, yung kumbaga makakapag-declutter ka na din ng mga negativity around you, no? Tatanggalin mo na din, maaalis na din yan sa buhay mo. So that is really beautiful kasi you are going to start welcoming positive energies. You are going to start welcoming blessings, no, into your life. So, what else? We have new beginnings. Speaking of new beginning, diba, Taurus, eto na. Meron talagang mga new beginnings that is going to come towards you. So, iba-iba yan. Depende sa inyong sitwasyon. But, yeah, maganda. Kasi talagang kino-confirm niya na yes, indeed, meron kang sisimula mga bagong ganap sa buhay, merong mga bagong path na talagang magbubukas para sa'yo, and you are going to embrace it. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.